Sa isang bahay sa Pasay, tila isang buong pamilyang nagsasama-sama ang mga bading na senior citizen na. Ang tanging hiling daw nila magkaroon sana ng livelihood program para sa kanilang mga kabaro. May report si Lay Alves. Puno ng tawanan at masasayang kwentuhan ang munting bahay na ito sa Leberiza sa Pasay. Paano ba naman ang mga nakatira rito? Mga magigiliw na gay senior citizens o golden gays gaya ng tawag nila sa kanilang mga sarili. 3 dekada rin silang tumira sa bahay ng yumaong Pasay City Councilor na si Justo Justo na siyang nagtatag ng Home for the Golden Gays sa sarili niyang bakuran. Nang pumanaw si Justo, naghanap na lamang ng maliit na bahay ang Golden Gays. At dahil hindi naman sila kasya lahat dito, ang ilan na gaya ng 82 anyos na si Mother Leonie, sa labas na lang daw madalas matulog. Kapag nakita ko masikip, aalis ako. Saan po kayo pupunta? Pupunta ko sa Cultural Center. Saan po kayo matulog? Doon sa ilalim. Mayroon doon mga kartong kami doon na nakatago. Kahit may edad na, si Lola Gloria, tuloy pa rin ang racket paminsan-minsan sa mga comedy bar. Nakapisa na siya sa kanyang partner sa Quezon City, pero madalas pa rin daw siyang bumisita rito sa kanilang paboritong tambayan. Nagkikwentuhan kami, nagkikita-kita para kami kakapatid. Walang alitan, walang gaaway, nagkakasundo kami. Wala mang sariling mga anak. Ang mga bagong kaibigang nakababatang bading ang parang naging anak-anakan na raw nila. At sa tuwin ay pinangangaralan daw nila tungkol sa pag-ibig at pag-iimpok habang bata pa. Mga bagay na di raw nila nagawa noon. Pag may nakakasakit, yan, inalagaan ko siya. Mga inalagaan ko yan pag mga gano'n. Pag may show naman, minimik-upan ko sila. Ang ibang hindi nakatira sa home, halos araw-araw pa rin daw kung bumisita para lang makisalo sa mga huntahan. Sila-sila na rin daw ang naging pamilya ng isa't isa. Nagtutulungan, nagdadamayan. Pero ang masakit daw, hanggang sa kanilang katandaan, biktima pa rin sila ng diskriminasyon. Lalong-lalo na pag mangangailangan ka na ng mga health services. Pag pumunta ka sa clinic, andun pa rin kadalasan yung discrimination eh. Sasabihin, bakit may UTI ka? Baka kung saan-saan ka nagpunta. Kung anong-anong ginagawa mo. Although biro yon, pero siyempre masakit para sa amin yon. May mga mabubuting loob naman daw na tumutulong kung minsan. Pero pinaka-inaasam daw nila, hindi lang para sa kanilang grupo, kundi maging sa ibang matatandang kabaro nila. Livelihood program na akma sa kanilang edad at pagkamalikhain. Kung meron sanang may magmamagandang loob na halimbawa mag-sponsor na makapag-produce kami ng produkto para talagang mailabas yung aming creativity. Bakit hindi? Dukhaman sa tingin ng iba, masaya raw ang Golden Gays sa kanilang pagtanda. Wala raw silang dalang anumang pagsisisi sa desisyong magpakatotoo sa kanilang sarili. Ay, masayang-masaya ako. Kasi pag nagsasama-sama kami, para bang walang katapusan ng buhay namin sa kwentuhan, pabalik-balik, para kami mga saramplaka. Pabalik-balik ang kwentuhan namin. Halikikan, kantahan, minsan kakantahan. Ganyan kami, masaya talaga kami. Lay Alves, GMA News.